Good morning, Philippines, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, February 2, 2025. Napanood po natin sa balita ang interview kay Pangulong BBM tungkol po sa mga petition na inihain sa Supreme Court upang mapawalang bisa ang 2025 national budget. Sapagkat kung atin pong maalala mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ayon sa balita, at ito ay unang ibinulgar ng dating Pangulong PRRD na di umano ang national o ang 2025 national budget na inaprubahan ng bicameral conference ay marami pong blanco. At ito naman ay kinonfirma din ni Chairwoman Stella Kimbo ng Appropriation Committee ng Kamara. Ngunit ayon sa kanya, bagamat inaprubahan yun ng blanco, pero a matter of typing na lamang na ita-type ng Malacanang sapagkat mayroon na silang na-approve na itemized national budget para sa 2025. Well, kung totoo po ang sinabi ni Stella Kimbo, masasabi din po natin na talagang unconstitutional po ang 2025 national budget. Bakit po? Sapagkat ayon sa saligang batas, dapat po ang national budget is itemized to the last centavo. Meaning, ang bawat sentimo na napaloob doon ay mayroong kaakibat na proyekto. So kung may blanco yan, na inaprubahan ng bicameral committee, o bicameral conference, so ibig po sabihin talagang nilabag ang saligang batas sa paggawa o sa pag-aprobar ni Pangulong PBBM ng nagbanggit na national budget. So, ang tanong po kay Pangulong PBBM o kay BBM, kung ano daw ang kanyang masasabi tungkol sa mga petition na inihain sa Supreme Court upang pawalang bisa ang nabanggit na 2025 national budget. Ang sagot po, sabi niya, may tiwala naman siya sa Solicitor General na kayang-kaya nitong ipagtanggol ang panig ng gobyerno. Because under the law, the Office of the Solicitor General is the official counsel of the government, of the lawyer. Kaya yun ang sabi ng kasalukuyang Pangulo, kayang-kaya ng Solgen na ipagtanggol ang panig ng gobyerno. Mayroon pong isang reporter na nagtanong, halimbawa, Mr. President, naging negative ang desisyon, meaning the Supreme Court declared unconstitutional the 2025 national budget. Ano po ang mangyayari? Ang sagot po ng Pangulo, ng BBM, we will shut down everything. Na ibig pong sabihin niya ay magsasarado ang gobyerno for lack of budget. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nagpapakita lamang po na walang alam itong bangag na Pangulo sa kanyang pagiging presidente. Because under the Constitution, if Congress failed to pass an appropriation law for the ensuing year, automatically the budget of the previous year will operate. So, ibig po sabihin, kung i-declare halimbawa ng Supreme Court na unconstitutional ang 2025 national budget, it is as if no
budget law was passed by Congress for the year 2025. So automatically, yung budget ng 2024 will operate. Yan po ang sinasabi ng saligang batas. Pero ano po ang sagot ng Pangulo? We will shut down everything. Na ibig sabihin, magsasarado ang gobyerno sapagkat walang budget nga. Dahil hindi magagamit ang 2025 national budget for being unconstitutional, assuming it will be declared by the Supreme Court as such. Yung sagot po ng Pangulo, ng bangag na Pangulo, hindi po tama. Bilang presidente, alam niya dapat itong mga bagay na ito. Sapagkat mahalaga po ito, na kung hindi, o kung maideklara na unconstitutional ang 2025 national budget, automatically, it will revert. Babalik po sa 2024. Yan po ang tama. At dapat bilang Pangulo, alam po niya yan. Because that is very basic in the governance. Pero ang sagot niya, we will shut down. So nagpapakita po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na wala pong alam ang ating Pangulo kung paano maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga po sabi ni Vice President Sara Duterte, he does not know how to be a president. At mukha talagang ganun ang sitwasyon. Kaya naman, nagiging paluko-luko ang takbo ng ating bansa. Imagine, mas lalo pong nababaon sa kahirapan ang mga Pilipino. Bakit po? Sapagkat wala pong developmental project ang gobyerno. 3 taon na pong nanunungkulan itong kasalukuyang administrasyon. Pero wala po tayo nakikitang tamang direksyon sa kanyang pamumuno. Sa halip, ang nakikita po natin dito ay konkretong pagnanakaw sa pira ng sambayanang Pilipino. Bakit po nasabi natin yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat kung titingnan po natin, dito sa